ang anak ng kapangyarihan na piniling tumindig. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many others will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. In the same breath of talking about my allegations against the new leadership in the DPWH, I was being offered extra budget. Leandro Leviste. Sa isang bansang sanay sa mga pangakong paulit-ulit, sa isang gobyernong matagal nang binabalot ng katiwalian, may mga pangalang isinilang na may kapangyarihan. Ngunit ilan lamang ang piniling gamitin ito hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Isa sa mga pangalang iyon ay Leandro Antonio Legarda Leviste. Ipinanganak si Leandro noong March 18, 1993 sa lungsod ng Makati, sentro ng negosyo, politika at impluensya. Hindi siya sinilang sa kahirapan. Hindi siya lumaki sa kakulangan. Sa halip, lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa kapangyarihan at malalim na ugat sa pamahalaan. Ang kanyang ina, Senador Loren Legarda. Isa sa pinakamatagal at pinakakilalang leader sa bansa. Isang babaeng hinubog ng serbisyo, batas at prinsipyo. Ang kanyang ama, si Antonio Leviste. Dating gobernador ng Batangas, isang pangalang matagal nang umiikot sa lokal na politika. Sa murang edad, alam na ni Leandro ang tunog ng talumpati, ang bigat ng desisyon at ang halaga ng impluensya. Ngunit ang tanong, anong uri ng leader ang pipiliin niyang maging? Hindi agad pumasok si Leandro sa politika. Sa halip, pinili niyang unawain muna ang mundo. Nag-aral, nagnegosyo at kalaunan nagtayo ng mga kumpanya sa renewable energy. Isang larangang bihira noon pero kritikal para sa kinabukasan ng bansa. Dito niya nakita ang masakit na katotohanan na kahit may solusyon na, nahahadlangan pa rin ng red tape, ng lagay, ng kickback at ng mga opisyal na nainuuna ang bulsa kaysa sa bayan. Doon nagsimulang umusbong ang tanong sa kanyang isip. Hanggang kailan mananahimik ang may kakayahang tumindig? Noong 2025, nagpasya si Leandro na pumasok sa larangan ng politika. Hindi bilang tagapagmana, kundi bilang kalaban ng mga nakasanayan. Tumakbo siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas. Isang lugar na matagal nang hawak ng mga lumang pangalan at lumang sistema. Marami ang nagduda. Marami ang nagsabing bata pa siya, wala pa siyang karanasan, o baka isa lang din siya sa mga anak ng elitista. Pero nang dumating ang halalan, landslide victory. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa mensahe. Oras na para sa pagbabago. Bilang mambabatas, may kapangyarihan si Leandro na gumawa ng batas, mag-imbestiga, magbantay ng pondo ng bayan at kumatawan sa tinig ng kanyang distrito. Isa sa kanyang unang panukala, regular allowance para sa mga estudyante mula kinder hanggang kolehiyo. Hindi ito pangako. Ito ay konkretong hakbang. Pero mas lalong umingay ang kanyang pangalan hindi dahil sa batas, kundi dahil sa tapang. Dumating ang sandali na bihira sa politika. May nag-alok ng suhol at tumanggi siya. That they will grant extra budget for my district. That's what was being offered on the phone. And I said, I don't want it just for my district. I want the DPWH budget to be fixed for the whole country. I was being offered extra budget on that phone call in the middle of the press con. Isang opisyal ng DPWH ang umano'y nag-alok ng pera para ihinto ang investigasyon sa mga anomalya sa proyekto sa Batangas. Sa halip na manahimik, nagsampa siya ng reklamo. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ay totoong buhay, kung saan ang kalaban mo ay sistema, impluensya at minsan
sarili mong kaligtasan. Inamin ng isang kongresista na buwis buhay ang nilalaman ng Cabral Files. Mga dokumentong iniwan ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gaano nga ba kalawak ang saklaw ng mga papeles na ito? Nagsulat po ako August 11 asking for the complete files and numbers. And then nung na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, nakita ko ang oportunidad na sumubok muli na makakuha ng mga files. Bahagi ito ng paliwanag kung paano napunta kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga dokumentong hawak ng yumaong si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa panayam ng SMNA News, sinabi ni Leviste na alam ni Public Works Secretary Vince Dizon na may kopya siya na tinatawag na Cabral Files. At nung nandun na po ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan niya si Sec Vince. Tinawagan din naman ni Sec Vince muli si Yusek Cabral. At nakiusap po ako dahil sinasabi naman ng DPWH na ang gusto nila ay transparency. Pumayag si Sec Vince na ibigay ang mga files sa akin in the interest of transparency. Sinabi na nilalaman ng Cabral Files ang master list ng mga politikong nagpasok na insertions sa flood control projects sa 2025 budget. Ayon kay Leviste, kasama sa listahan ang pangalan ng ilang government secretaries at undersecretaries na sinasabing nakatanggap ng kickback mula sa mga anomalya. Kong, gaano kalaki itong Cabral Files? Ilang gig? Mga 17,000 plus rows ang mga projects sa 2025 National Expenditure Program at may iba pang mga tabs. Hindi ko po na analyze actually yung buong file pa. At tama ka po, kailangan mo ng mabilis na computer para ma-process po lahat ng data. Ayon sa kongresista, hihintayin muna niya kung maglalabas ng sariling kopya ng Cabral Files ng DPWH. Namin din ng batang mababatas na delikado at buwis buhay ang nilalaman ng mga dokumento at kung sakaling may mangyari sa kanya habang inilalanta ng issue, may iniwang mensahe si Congressman Leviste para sa publiko. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito. Isa sa mga dahilan na hindi ito nilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral Files. Hindi siya umatras. Noong Oktubre 2025, ginawa niya ang mas lalong ikinagulat ng marami. Isinauli niya ang kanyang sahod sa office fund. Hindi dahil hindi niya kailangan ng pera, kundi dahil ayaw niyang maging utang na loob ang bawat sentimo. Ayon sa kanya, paano mo babantayan ng budget kung ikaw mismo ay bahagi ng sistema ng pakinabang? Si Leandro Leviste ay hindi perpekto. Hindi rin siya yung mesiyas o tagapagligtas na sagot sa lahat ng problema ng bansa. Pero isa siya sa mga paalala na meron pa tayong pag-asa sa bayan natin at sa buong Pilipinas laban sa mga taong kurakot at sa mga mapagsamantala sa kaban ng bayan. Mahirap ngayon dahil sa government natin ay talagang mga halos karamihan ng mga nakaupo ay mga parang sindikato na talagang inanakawan ang sambayan ng Pilipino. At mapahanggang sa ngayon ay wala pang nananagot ng mga big fish kung tawagin. Ilan pa lang ang nakukulong pero hindi talaga sila ang pinaka-big fish na sinasabi. Kumbaga, meron pa talagang Lord sa kanila. May mga pinakamataas pa. Ang masaklap dito, for sure, is nasa gobyerno. At nakikita natin ito na parang untouchable talaga siya. Dahil sila nga ay nakaupo at nakapwesto sa ating gobyerno. Ngayon, sa mga hawak niyang dokumento at mga patunay sa nangyari sa mga listahan na kanyang ilalabas soon is nanganganib na nga rin talaga ang kanyang buhay. Pero nakita natin ang katapangan ni Leviste ay puro at para sa bansang Pilipinas. Hindi lamang siya tumatayo para sa sarili lang niya, kundi para ibangon at itaguyod ang ating bansa. Kaya nawa suportahan natin si Leandro Leviste sa kanyang laban. Yun na po, and see you on my next vlog.